Alam kong mahirap paniwalaan, pero minsan, ang mga bagay na hindi inaasahan, sila pa yung nangyayari sa totoong buhay. Kaya ngayon, nagsusulat ako ng confession na ito, hindi para humingi ng awa, kundi para lang mais yung bigat sa dibdib ko na ilang taon ko nang tinatago. Magandang araw sa inyo. Ako po ulit ang inyong Tita Cor. At ngayong araw, basahin natin ang lihim ni Josh ng Valenzuela. Pero bago ang lahat, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa ay pindutin mo na yung subscribe button at kalampagin mo na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Dear Ate Cor, ako si Josh. Hindi ako sure kung saan magsisimula pero siguro sa pinakaunang parte na nagbago ang pananaw ko sa relationship at sa buhay. Noong nasa early 20s pa lang ako, curious ako sa maraming bagay. Tahimik lang ako sa labas pero deep inside, madalas akong magtanong sa sarili ko na ano ba talaga ang hinahanap ko. Hindi ko pa fully kilala ang sarili ko noon at dahil sa kalituhan at takot sa judgment ng iba, naghanap ako ng ibang way kung saan pwede akong maging ako. Doon ko natagpuan ang isang gay dating site. Sa una, laro-laro lang. Simple chats, minsang joke, minsan flirt. Hanggang sa nakilala ko si Martin. Hindi ko nagagamitin ang tunay niyang pangalan pero hanggang ngayon, sariwa pa rin ang bawat details ng mga usapan namin. Mas matanda siya sa akin ng halos 20 years. Successful, may sariling negosyo, at halatang sanay sa buhay. Sa simula, akala ko hindi tatagal kasi ang dami naming differences. Age, lifestyle, priorities. Pero mali ako. Sobrang dali niyang kausap. May wisdom siya na wala ako at may lambing siyang hinahanap ko. Hindi ko namalayan na nahulog ako at hindi ko inakala na magiging kami. Ang dami naming moments, simpleng tawagan, late night talks, nagda-date na din kami at mga plano sa future kahit alam naming mahirap. He made me feel special. Pero gaya ng maraming kwento, dumating din yung ending na hindi ko inaasahan. One day, bigla na lang siyang naglaho. Hindi na nag-reply, hindi na nagparamdam. Ang sakit. As in, pakiramdam ko, iniwan akong nakabitin sa ere. Wala man lang closure. Pilit kong i-understand na baka busy siya, baka may problema, baka ayaw na lang niya. Pero habang lumilipas ang mga araw, linggo, buwan, unti-unti pumatong sa akin yung katotohanang baka tapos na talaga. Ang hirap tanggapin. Halos 1 taon akong nag-move on. I drowned myself sa trabaho, sa barkada, kahit sa mga fling na walang assurance. Pero deep inside, bit-bit ko pa rin siya. Fast forward ng ilang taon, unti-unti kong tinanggap na tapos na talaga, na baka hindi na kami magkikita. At doon ko nakilala si Eunice. Si Eunice, ibang klase. Mabait, simple, pero matalino at may goals. Hindi ko alam kung paano pero unti-unti niya akong nabuksan muli. For the first time in a long while, naramdaman kong may chance pala akong magmahal ulit nang hindi natatakot. We dated, nag-travel ng ilang beses, nagkwentuhan ng mga pangarap at sa bawat araw na kasama ko siya, nararamdaman kong siya ang gusto kong makasama pang habang buhay. Kaya nang dumating sa point na kailangan ko ng makilala ang pamilya niya, kahit kinakabahan ako, excited din ako. Pero doon nagsimula ang pinakamalaking gulo sa buhay ko. Isang gabi, dinala ako ni Eunice sa bahay nila para ipakilala sa mga magulang niya. Nandun sa nanay niya, mabait, welcoming, tapos lumabas yung tatay niya mula sa sala. At doon, halos tumigil ang mundo ko. Diyos ko, ang tatay niya ay walang iba kundi si Martin. Oo, siya mismo. Ang lalaking minahal ko noon, ang lalaking bigla na lang naglaho, ang lalaking ilang taon kong hinanap pero hindi ko na nakita. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Halos mumuo yung luha ko pero pinigilan ko. He looked at me and I knew kilala niya ako. May sandaling nagtagpo ang mga mata namin at ramdam kong bumalik lahat ng alaala.
Pero mabilis siyang ngumiti, nakipagkamay sa akin at nagpakilala na parang first time lang kaming nagkita. Nagkunwari akong walang nangyari. Nagkunwari akong okay lang. Pero sa loob-loob ko, nagwawala ako. Habang kumakain kami ng dinner, normal lahat. Si Eunice, tuwang-tuwa na close agad kami ng parents niya. Pero ako, hindi mapakali. Lalo na tuwing titignan niya ako ng tatay niya. Hindi lascivious pero may kakaibang intensity. Para gusto niyang ipaalala na kilala kita at alam mo kung sino ako. Doon nagsimula ang awkwardness. Mga sumunod na araw, nagiging madalas ang pakiramdam ko na binabantayan niya ako. Minsan catch ko siyang nakatitig, minsan may mga banat siya na double meaning na parang kami lang yung nakakaintindi. Hindi siya nagpapahalata kay Eunice, pero ramdam ko. At ako? Nagugilty. Naiilang. Naihirapan. Mahal ko si Eunice, sobra. Pero bawat beses nakasama ko siya sa bahay nila, parang ang lilamon ng konsensya at takot. Hindi ko alam kung sasabihin ko kay Eunice ang totoo noon. Paano ko ipapaliwanag na yung tatay niya naging karelasyon ko noon? Paano ko ipapaliwanag na may mga gabi na ako at siya lang nag-uusap ng bagay na hindi niya kailanman dapat malaman? Hanggang dumating sa point na gusto ko nang sumuko. Isang gabi, habang nasa kwarto ako, tinanong ko yung sarili ko na, kaya ko pa ba? Worth it ba ang pagmamahal ko kay Eunice kung bawat hakbang ko ay sinusundan ng multo ng nakaraan? Mahal ko si Eunice, pero ayokong masaktan siya. Ayokong maging lihim na magpapabagsak sa relasyon namin. At higit sa lahat, ayokong malagay sa sitwasyon na baka bumigay ako sa tukso ng tatay niya. Kaya ngayon, eto ako. Nagsusulat ng confession na ito. Hindi ko alam kung anong ending ng kwento ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa ring ipaglaban si Eunice kahit may ganitong bigat. Pero ang malinaw, mahal na mahal ko siya. At yun ang pinaka nagpapahirap sa lahat. Kung nandito ka at nabasa mo to, siguro iisipin mong tanga ako o masyado akong complicated. Pero ganito talaga, hindi lahat ng pagmamahal madali. Hindi lahat ng relasyon diretso lang ang daan. Minsan, ang nakaraan, bumabalik para guluhin ng kasalukuyan. At ngayon, hindi ko alam kung saan ako maglulugar. Hanggang dito na lang muna po, Ate Cor. Maraming salamat po sa pagbabasa ng storya ng buhay ko. Josh, natural lang na naguguluhan ka dahil mahal mo si Eunice. Pero hindi maikakaila na may malaking shadow ng past na bumalik sa buhay mo. Ang tanong dito, hanggang saan mo kayang itago ang katotohanan? At hanggang saan mo kayang tiisin ang awkwardness na dulot ng nakaraan? Una, tandaan mo na hindi mo kasalanan na nagtagpo ulit ang landas niyo ng tatay niya. Walang mali sa pagmamahal na binuo niyo noon, pero mali kung hahayaan guluhin nito ang relasyon mo kay Eunice ngayon. Ikaw ang may kontrol kung pahahayaan mong muli kang hilahin ng nakaraan. Pangalawa, isipin mo ang honesty. Oo, masakit at risky, pero mas mahirap kung dumating ang araw na si Eunice mismo ang makaalam sa ibang paraan. Lalo lang siyang masasaktan kung madidiskubre niya na may malaking sikreto ka na tinatago. Mas gugustuhin ng totoong nagmamahal na masaktan sa katotohanan kaysa maloko sa kasinungalingan. Pangatlo, timbangin mo ang sarili mong kakayahan. Kung ramdam mo na hindi mo kayang dalhin ang presensya ng tatay niya nang hindi naapektuhan ang pagmamahalan nyo, baka mas makabubuti na mag-step back bago pa masira ang lahat. Pero kung sa tingin mo kaya mong manatiling tapat at ipaglaban si Eunice ng walang halong takot at pag-aalinlangan, baka ito na yung test ng maturity at commitment mo. Huwag mong hayaan na ang multo ng nakaraan ang magdikta ng kinabukasan mo. Ang mahalaga, malinaw ang intensyon mo. Mahal mo si Eunice at handa ka bang maging tapat at panindigan siya kahit mahirap? Ang payo ko, harapin mo ang katotohanan. Kahit gaano kabigat, dahil sa huli, mas magaan ang konsensyang walang tinatago kaysa relasyon na puno ng lihim. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayon.
Kung may reaction or suggestion kayo, ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto niyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, ito po ulit si Tita Cor. Paalam at ingat palagi!